God bless po sa ating lahat. Excited na po ba tayo para pakinggan ang banal na salita na ihayag ng ating Panginoon sa araw na ito? Kung Amen. excited na po kayo ay mag-usal muna tayo ng panalangin para sa ating Panginoon para pakisamahan tayo ng banal na Espiritu. Sige po, yumuko po tayong lahat. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon naming banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoong hindi nagbabago. Panginoon, nagpapasalamat po ko sa araw na ito na ipinagkaloob po sa amin. At Panginoon, inihiling ko po na pakisamahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang maging matagumpay po ang araw na ito na ihayag inyong banal na salita. At sa inyo pong abang lingkod na gagamitin sa aking pong buhay, Panginoon. Langin sa inyo po ang aking mga labi upang ang revelasyon niyo lamang po ang aking maihayag, Panginoon. At itago niyo lamang po ko sa inyong likuran upang ang inyong ningning lamang ang magningning sa kanilang mga buhay. At sa akin naman po mga kapatid na makikinig, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pusong handang makinig at tenga po na madidinig nila na tatagos po sa kanilang pinakamatabang parte ng kanilang puso. At Panginoon, kayo na po ang magkontrol ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus, na aming saling Diyos at tagapagligtas. Amen. Excited na po ba tayo? May katanungan lang po ako sa inyong lahat. Sino na po ba dito yung dumanas ng sobrang sakit? Sakit na gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumigay. Yung sakit na akala mo wala ka ng pag-asa. Huwag po natin kakalimutan na sa bawat sakit na yun, meron po tayong Diyos na pwede nating lapitan, masasandalan. So ang title po ng aking katuruan sa araw na ito is Pain to Joyful Beginning. Mababasa po natin to sa Romans chapter 8, verse 18. I consider that our present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. Kumbaga yun pa lang po, yung point na yung mga nararanasan natin ngayon, kung ano man yung pain or mga suffering na nadadanasan natin, mayroon po yung reward. Kumbaga hindi tayo pababayaan ng Panginoon na habang buhay tayo magsasuffer sa pain na yun. Kailangan lang nating magtiwala or kailangan lang nating lumapit sa Kanya para maranasan natin yung kaligayahan sa ating mga buhay. At nasasaad din po dun sa Psalms chapter 34 verse 17 to 18. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all the troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Kumbaga yung mga taong mahihina, yun po yung malapit sa Panginoon kasi pag mahina ka, dun mo naaalala parang dun po natin nalalaman na nandiyan ang Panginoon. Dumalapit tayo sa Kanya kung kailan tayo mahina. Yun po yung gustong isaad sa atin ng verse na yan. Pupunta po tayo sa pain. Ano nga ba yung pain? Kung kayo po yung tatanungin, ano po ang pain? Ang pain po para sa akin is yung feeling ng unhappiness na nangyayari sa mga unpleasant and upsetting happens. Yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Yung nasaktan ka, nasugatan ka, yung may mga times na hindi sinasadya na nasuntok mo yung mukha mo. Ganun po. Tapos, bakit nangyayari yung pain? Bakit nga ba tayo nakakaranas ng sakit? Physical man to, emotional, pati sa spiritual. Yung illustration ko po dito is yung everyday life battle natin. Yung pagising mo pa lang sa umaga,
tatawag ang nanay mo, "Anak, wala na tayong ganito." Yung parang tipong nagtatrabaho ka na lagi mong kino-consider yung yung iba na parang yung ang nangyayari is yung nagkakaroon ka ng sadness sa puso mo na, "Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan kailangan, um, ako yung mag-provide?" Hindi naman po sa sinasabi Binaba niya kasi. Tulad niya. Tuloy lang, te. Tuloy lang yun. yung hindi ko naman po sinasabi na yung pain na sinasabi na yung family lang natin. Kumbaga yung everyday life battle natin is yung mga nangyayari sa paligid natin na hindi maganda. Tapos, bakit nga ba nangyayari yun? Kasi, number one, Satan uses pain to make us doubt God's goodness. Yun pa lang po. Ina-allowed po si Satan po kasi siya magaling po siyang dumiskarte. Kumbaga parang, inaano niya sa atin na mangyari ang sakit para magkaroon tayo ng doubt sa Panginoon, sa goodness ng ating Panginoon. Pero sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 13, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Doon pa lang po, sa sinabi niya na, "Huwag kang matakot, tutulungan kita. Huwag kang mag-doubt sa akin kasi ako 'to, Diyos ako. Malalapitan mo ko. Ako yung magiging lakas mo." Sa number 2 naman po, Satan seeks to promote bitterness and hate through pain. Yung ginagawa po ni Satan is, pinopromote niya po yung pagiging bitter natin, yung parang wala na tayong iniisip kundi mga negative. Parang yun na po yung nagiging cause ng natin, hate, anger. Tapos yung anger po na yun, hindi po natin napapansin na nagiging cause na rin po yun ng pain. Hindi lang po sa atin, kundi sa ibang tao. Sinabi po sa John verse 16, chapter 33, I have told you these things, so that in me you have made peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome through word. Parang sinasabi po ng ating Panginoon sa verse na to na naging tao po siya Kumbaga, Diyos siya na nagkatawang tao. Kumbaga, alam niya lahat ang nangyayari dito sa mundo. Pero na-overcome niya po yun. Hindi po siya nagpatalo kay Satan. Tapos yung number 3 po, Satan can make us angry at God through pain. Ginagawa po ni Satan yun para magalit tayo sa Panginoon. Sinasabi niya po sa atin na ang Diyos ang may pakana ng mga sakit na nangyayari sa atin. Parang sinasabi niya na magalit ka sa Panginoon kasi hinayaan niya na madanas mo yan, danasin mo yan, hindi ka niya tinulungan. Sinabi niya po pero kung bubuksan po natin ang Romans chapter 15 verse 13, dun po natin makikita yung trust God. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Doon pa lang po sa word ng hope, ang ating Panginoon po yung magiging hope natin. Kung nasa sa atin po yung Holy Spirit, kung magtitiwala lang po tayo sa Kanya, yung hope po yung bang lahat ng nais natin, kung
magtitiwala lang tayo sa Kanya, mangyayari. Basta yung faith lang at saka yung trust, ibigay natin sa ating Panginoon. Pero siyempre, ang ating Panginoon, inaalaw niya rin na mangyari yung mga pain sa buhay natin. Kasi bakit? Number one, we disobey Him. Hindi natin siya sinusunod. Tinagalog ko lang. Number two, we committed sin. Number three, can turn to God in your pain. Yung number three, parang may ano siya sa akin, may impact siya sa akin. Kasi pinapadanas niya yung pain para lumapit tayo sa Kanya. Doon natin nalalaman na hindi natin kaya yung mga bagay-bagay na kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. Na yung mga sakit na nararamdaman natin, kailangan natin ng presensya ng ating Panginoon para maibsan yung sakit na ating nararamdaman. Pumunta naman po tayo sa response, ordinary response when in pain. Ano nga po ba yung mga nire-response na mga tao na hindi pa po nakakakilala? Ito po yung gawain ko po ito eh. Go somewhere when we hurt deeply. Example po dito, nung hindi pa po talaga ako Christian, pinupunta ko po talaga is inuman. Instead of going to a place peaceful and pray for all your worries and suffering to our God. Tsaka yung humingi ka ng strength. Mas pinupunta ko po yung mga inuman, disco, pero ang nangyayari, wala rin. Kinabukasan, masakit lang din yung ulo, pain lang din yung nararanasan natin. Tapos yung number two is aggression. Pag may pain tayo na nararamdaman, galit tayo eh. Sa experience ko po, pag kunwari sinaktan ako ng tao, susugurin ko yan. As in, makikipagpalitan po talaga ako ng salita sa kanya. Lalo na po pag nasaktan yung puso ko. Yung tipong hindi niya iniisip na nasaktan ako, nung hindi pa po ako nakakilala. Ganun po talaga ako. Tapos, yung number three po, yung questioning the goodness of God. Isa rin po yan yun. Yung tinatanong ko po yung Panginoon kung bakit nangyayari to, ba't niya ako pinabayaan, bakit hindi niya ako tinulungan. Ganun po yung mga response ng mga ordinaryong tao. Pero sinabi niya po sa Psalms chapter 145 verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Kumbaga, ang ating Panginoon napakabuti. Hindi niya tayo hahayaan na mapariwara. Hindi niya hahayaan na yung sakit na nararamdaman natin is maging cause ng lalo nating pagiging pariwara or magiging cause ng lalo nating paglayo sa Kanya. Tapos yung mga Bible character po na nag-suffer ng pain, unang-una po sa listahan ko is si Job. Doon pa lang po sa story ni Job, yung namatayan po siya ng anak, lahat ng kanyang mga kayamanan nawala. Sobrang sakit na po yun. Naging tapat po siya sa ating Panginoon. Pero dahil po sa faith niya at saka po yung pagiging good servant niya po sa ating Panginoon, nagkaroon po siya ng reward. Binalik po ng Panginoon lahat. Siksik, liglig at umaapaw pa po. Yung number 2 po is yung woman bleed on 12 years. Yung babaeng naregla po siya ng 12 years na nagpagamot po siya, naubos po yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Pero nung nalaman niya po na dadaan ng Panginoon, nawakan niya lang po yung damit ng Panginoon. Nagkaroon po siya ng faith, matinding faith. Nagagaling ako. Gumaling po siya. Yung number 3 po is a man born blind. Yung pinanganak pong bulag simula pagkabata. Isa rin po yun na napakasakit na karanasan ng tao na to na pinanganak siyang bulag na hindi niya nakita po yung kagandahan ng mundo. Na pagkasilang niya palang puro kadiliman na po yung nakikita niya. Pero dahil din po sa faith na meron siya sa Panginoon na
sinasabi niya nagagaling ako. Gumaling po siya. Tapos ang pinaka-the best po talaga dito is yung si Jesus. Sa lahat po ng tumatak sa akin na sa Bible na nabasa ko na pinakamaraming pain na naramdaman, yun po yung ating Panginoon. Ay, naiyak ako. Kasi po, yan. Kasi po, yung sa Panginoon pa lang, yung naranasan niya po na garutihin po, tapos makikita niyo na tumatagas yung dugo sa kanya mga balat. Tapos pinako siya sa krus. Tapos dinuran pa siya. Di ba sobrang sakit po nun. Yung point po na binigay niya po yung buhay niya sa atin. Pero sinuklian po natin ng iyak ako. Sinuklian po natin ng hindi maganda. Pero after po nun, victory pa rin po. Victory pa rin yung binigay ng ating Panginoon. Niligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Kahit po hindi tayo karapat dapat iligtas, binigay niya pa rin po yung buhay niya. Ay, ba't ako umiiyak? Wala pa. Practice pa lang to. Basta ba't ako umiiyak? Okay po. Okay lang Tapos, yun. Just go. Tapos, pupunta na po tayo sa purpose po ng pain. Sa bawat hirap at sakit na naranasan natin, may dahilan ng ating Panginoon kung kaya niya pinahihintulutan ang maranasan natin ito. Yung number 1 po, you discovered your own strength. Pain is an opportunity not for God to see how strong we are, but for us to see how strong we are. Yun yung purpose ng Panginoon. Tinitignan niyo kung gaano tayo katibay or katatag sa mga pagsubok na ibinibigay niya. Sinabi niya po sa Joshua 1, "Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not fear, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you whenever you go." Yung po, yung parang sasamahan po tayo ng Panginoon. Wag lang po tayo matakot. Magkaroon lang po tayo ng faith sa Kanya. Hindi niya po tayo iwan. Yung number 2 po is, pain expand your endurance. Sabi niya po sa Romans chapter 5, verse 3-4, "Not only so, but we also glory in your sufferings because we know that suffering produces perseverance." Perseverance po is yung pagtitiyaga. Yung tiyaga natin. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Yung pain expands your endurance. Pain expands our endurance necessary to handle a hard or difficult circumstance. Example ko na lang po dito kung mayroon po kayo. Kung sino po dito yung mga nagpapapayat. Baka po may nagpapapayat dito. Ako po yun. Isa na rin po ako dun. Siyempre po pag nagpapapayat tayo, hindi naman po ibig sabihin na pag nagpapapayat, isang araw kang hindi kakain. Kumbaga parang ile-level po natin yung pagda-diet natin. Mag-start po muna tayo sa 1 rice, magiging half rice. Tapos pag nagbubuhat, 1 kilo muna, magdadalawang kilo, ganun po. Kumbaga, by step by step. Tapos yung number 3 po, pain mature us. Yung pain mature us po, Next topic, ate. how to ease pain. Sabi po sa Psalms chapter 34 verse 18, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirits." Inulit ko lang. Tapos sabi niya po, kailangan nating remove the barriers. Yung mga barriers po is yung anger, toxic people, fear, negativity, dwelling on the past,
the state of the world. Yun po yung mga barriers, yung galit, mga negative, toxic people, yun po. Dapat po nating alisin yun para po yung pain na nararamdaman natin is mawala. Tapos dun po, how to start a joyful beginning. Number 1 ko po is put God first in everything you do. Unahin po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Siya po dapat talagang nauna. Number 2 po, willing to get closer to the Lord. Maging ano po tayo? Maging servant. Magkaroon po tayo ng servant heart. Yung willing tayo na mag-serve sa ating Panginoon. Number 3 po yung acceptance and forgiveness. Yun po yung matuto tayo magpatawad at tumanggap ng ating mga, kung sino man po yung mga nakasakit or yung, basta po, forgiveness. Yung mga nakasakit sa atin. Number 4, show love even if it's hard. Show love. Alam ko pong mahirap po na mahalin ang ating kaaway, pero ang ating Panginoon nga, minamahal yung mga taong umaway sa Kanya. Yung mga taong hindi naman dapat karapat-dapat. Kaya dapat gawin din po natin yun. Number 5, be good to others. Number 6, control your emotion. Conclusion na po ako. Sinabi po sa conclusion, sometimes life doesn't want to give you what you want. It's not because you don't deserve it, but because you deserve more. Pain can change you, but doesn't mean it has to be a bad change. Take that pain and turn into wisdom. And trust God in His plan for you. And God says, remember these 4 things. I will make a way for you. I am fighting for your battles. Pray is the best medicine. And trust my timing. Yun lamang po. Have a bless. God bless po. Tinatawagan ko na po ang worship team. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi. O may kukubli, maging sa dinig ng gabi. Hindi ka matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ang aking puso. Hindi na mapilang pagkakataon at tunay ng katapatan mo. Sa balanghati sa kabiguan, sa pagluha, puso na sumbatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan sana. Panginoon,
ano man po ang nararanasang sakit ng aking mga kapatid sa araw na ito, alam ko po, Panginoon, na hindi niyo po hahayaan na habang buhay po naming mararanasan ito. Alam ko po, Panginoon, na may plano kayo para sa amin, na sa dulo po ng aming laban, Panginoon, ay ibibigay niyo po sa amin ang kaligayahan na ninanais ng aming mga puso. Alam ko po, Panginoon, na sa buhay niyo po, hindi po kami manghihinayang na mabuhay po at sumunod sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na laging tapat sa aming mga buhay. At kahit anumang pong pagsubok at sakit na aming nararamdaman ngayon, ay kayo po ang magiging kalakasan namin, Panginoon. Kayo po ang aming Panginoon na napakabuti. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. At pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. sa'yo ang papuri at pasasalamat. Panginoon, maraming salamat po sa inyong buhay. Kayo po ang siyang maghari sa amin. Sa bawat oras, sa bawat sandali, pakisamahan niyo po kami, Panginoon. Maging kalakasan po namin ang bawat biyaya ng buong buhay. Ang bawat sakit po na pinaparanas niyo sa aming Panginoon ay maging kalakasan din po namin upang kami tumibay sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming sariling Diyos at tagapagligtas. Amen. Ito po. Sa mga first timer po. Para ngayon po, kasama kayo ngayon. Araw na ito. Ems, follow through ka sa prayer. Sundan niyo po ako sa aking panalangin. Tayo po natin yung Ama naming banal. Ama naming banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inaamin ko po, Panginoon, Inamin ko po, Panginoon, na ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Simula pa po nung ako'y isinilang Simula pa po nung ako'y sinilang. hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, Panginoon, batid ko po batid ko po na binuwis niyo po ang inyong buhay binusin po iyong buhay para po sa amin para po sa amin. at tinatanggap ko po na ako'y inyong pinatawad Ako inyong pinatawad sa aking mga kasalanan. Aking mga kasalanan. At
Panginoon, Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At isara niyo po Isara niyo po, ang impyerno. isara niyo po ang impyerno. At buksan niyo po Buksan niyo po, ang pintuan ng langit buksan niyo po ang pintuan ng langit para po sa akin at sa aking pamilya. para po sa akin at sa aking pamilya. Ito lamang po, Panginoon. Ito lamang po, Panginoon. Amen. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon naming banal, makapangyarihan sa lahat. Alam ko po, Panginoon, na hindi po sadya ang pagkakapunta po ng aking mga kapatid sa araw na ito upang makakilala po sa inyo. Gamitin niyo po ang kanilang buhay, Panginoon, upang maging daan po ng iba pang tao na hindi pa po nagkakaroon ng tamang pagkakakilala sa inyo. Gawin niyo po silang daan sa kanilang pamilya upang magkaroon po sila ng kaligtasan. Ito lamang po, Panginoon, aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming sariling Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Oh.